Magandang araw sa inyo mga chong. Bali, isi-share ko lang po sa inyo yung na-experience namin dito sa pagpapaanak namin sa isa naming inahin. Bali, first parity niya ito mga chong, o ito yung unang beses niyang manganganak at medyo naging challenging yung mga pangyayari. Nag-umpisang mag-labor itong alaga naming inahin mga chong bandang alas 9 ng umaga at bandang 9:30 meron ng mga lumalabas na dugo dun sa puwerta niya. Ibig sabihin kapag ganun mga chong ay nagbukas na po yung birth canal ng alaga nating inahin kaya dumugo na siya. Ngayon bandang mga alas 11 ng umaga mga chong meron ng lumalabas na fluid o yung tawag nito yung panubigan. Paano ba natin nalalaman na yun na yung panubigan ng alaga nating inahin? Ano kasi yun mga chong, para siyang laway at transparent lang siya na liquid tapos meron na siyang kasamang mga dumi ng biik. Kapag ganun mga chong, i-expect natin ang susunod na nun ay yung biik na mismo. Pero napansin kasi namin mga chong, bandang umaga pa lang, nung nag-uumpisa pa lang siyang mag-labor, panay siya tayo, panay siya hihiga patagilid, tapos dadapa na naman ulit siya. Kumbaga hindi siya mapakali, medyo nahihirapan siya, nakikita namin na umiiri siya ng malakas, tapos wala namang lumalabas na biik. Yun nga lang yung mga lumalabas, yung panubigan niya, tapos yung dumi ng mga biik. At madalas rin siyang tumatayo mga chong at umiiri siya ng nakatayo. Pagka ganun mga chong, hindi yun normal sa mga alaga nating inahin na manganganak. Kasi ang kadalasan, pag manganganak na kasi yung inahin natin, humihiga yan o pumoposisyon yan doon sa kung saan sila komportable, tsaka sila umiiri. Ito mga chong, hindi ganun ang nangyari, medyo napakalikot niya. Dito pa lang mga chong, makikita na po natin na merong problema yung alaga nating inahin sa panganganak niya. Kaya naman 30 minutes simula nung lumabas yung panubigan niya at kasama yung mga dumi ng biik, 30 minutes after nun mga chong, nag-decide tayo na dukutin na sa loob ng birth canal niya yung biik. Kung mapapansin nyo mga chong, nangingitim na po yung biik nung mailabas natin at bugbog sarado na yung mga paa niya sa hulihan dahil yun po yung naipit at tumutukod dun sa loob. Kaya kahit anong iri nung alaga nating inahin, kahit anong lakas nung pag-iri niya, hindi niya mailabas dahil tumutukod po yun dun sa loob. Sa ganitong sitwasyon mga chong, kailangan natin maging maagap, kailangan wag natin papalipasin yung oras nang wala tayong ginagawa dahil yung mga ganitong sitwasyon hindi ho kayang ilabas mag-isa nung alaga nating inahin yung biik. Nangangailangan po siya ng tulong natin, kaya naman dapat kalmado lang tayo at wag po tayong matataranta. Lalo na at naka-breech position o suhi yung unang biik na ilalabas niya mga chong, at ang matindi pa doon nakatihaya po ito dun sa loob, kaya kahit gaano kalakas niya itong i-ere, hindi po lumalabas dahil tumutukod yung puwet ng biik doon sa lining ng birth canal ng alaga nating inahin. Kapag hinayaan lang po natin yung ganitong sitwasyon mga chong at wala po tayong gagawin, maaari po itong ikamatay ng lahat ng biik na nasa loob ng sinapupunan ng inahin natin, at kalaunan ay maaaring humantong sa pagkamatay ng alaga nating inahin. 8 sa 10 ipinanganak na itong alaga nating inahin mga chong ay naka-breech position, at 2 po dito yung kinakailangan nating dukutin mula sa loob. Sa pagdukot ng biik mula sa birth canal ng alaga nating inahin mga chong ay hindi po pwedeng ipasok natin basta-basta yung kamay natin. Kailangan po natin itong hugasan ng mabuti ng maligamgam na tubig at sabon. Tapos hindi po pwede na mahaba yung kuko. Kailangan natin gupitin yung mga kuko natin para maiwasan natin na masugat yung loob ng birth canal ng alaga nating inahin dahil posible po yung mag-cause ng infection sa kanya. At kailangan rin natin gumamit ng pampadulas mga chong. At dahil wala pong malapit na tindahan dito sa amin na pwedeng mapagbilhan ng lubricant, gumamit na lang po kami dito ng mild na sabon. Sa mga gantong emergency situation mga chong, kailangan po natin maging resourceful. Kaya naman mild na dishwashing liquid po yung ginamit natin na pampadulas mga chong. At sa pagdukot po pala mga chong, kailangan po naka-upward position po yung kamay natin. Dahan-dahan po natin itong ipasok ng paitaas papunta sa direksyon ng buntot. Ngayon, kailangan natin antayin mga chong na umiire yung alaga nating inahin bago natin ipasok yung kamay natin dun sa puwerta niya para masigurado natin na nakabuka yung puwerta ng alaga natin inahin. Huwag po nating pipilitin
na ipasok nang hindi pa siya umiire. Dahil masakit at sobrang stressful po ito para sa alaga nating inahin. Ngayon mga chong, kapag ka naipasok na po natin yung kamay natin doon sa loob ng puwerta niya, kapain po natin kung meron tayong nakakapang paa. Kailangan dalawang paa po yung hawak natin kapag ka naka-bridge position yung biik. Tapos kailangan po natin itong hawakan ng mabuti dahil itchechempo po natin sa pag-ire ng inahin ang paghila natin sa biik palabas. Hindi po pwede na hihilain natin basta-basta yung biik mga chong dahil pwede po itong maputol. Pwede pong matanggal yung paa o di kaya kung ang ulo naman yung mahawakan natin ay maaari po itong maputol at maiwan yung katawan doon sa loob. Hindi rin po sa lahat ng pagkakataon mga chong ay kailangan nating dukutin yung biik sa loob. Kailangan rin po natin obserbahan kung kaya naman pong ilabas ng inahin natin mag-isa yung biik na ipapanganak niya, ihayaan po natin siya na mailabas yun. Ang kinakailangan lang po natin dukutin ay yun kapag ka tumatagal na ng 15 to 20 minutes hindi pa rin po lumalabas yung biik. Pagka ganun mga chong, doon na po natin kailangan dukutin yung biik sa loob dahil may posibilidad na nagbabara na po ito doon sa birth canal ng alaga nating inahin. Kapag po kasi merong nagbara at hindi natin dinukot mga chong at merong mga iba pang biik na nandun sa loob ng sinapupunan ng alaga natin inahin na naputol na yung umbilical cord doon sa placenta nila, mamamatay na po yun mga chong dahil wala na po silang source ng oxygen. Yun lang po kasi ang pinagkukuhanan nila ng oxygen doon sa loob mga chong, kaya kapag ka naputol na po yun, mag-uumpisa na po silang malunod doon sa loob ng sinapupunan ng inahin natin. Mabuti na lang po talaga at na-timing po natin yung pagdukot natin doon sa mga nagbarang biik mga chong. Dahil yung dalawang pinakahuling lumabas, putol na po pareho yung mga umbilical cord nila at hindi na rin ho sila humihinga mga chong. Ni-revive na lang po natin, lalo na po yung ika-10 mga chong. Kahit ako hindi ko na rin po ine-expect na mabubuhay pa siya dahil nung lumabas po siya hindi na ho siya humihinga, talagang lupaypay na, nakalabas na po yung dila, talagang flatline na, wala nang sign ng buhay. Pero hindi po natin kaagad sinubukan pa rin natin i-massage yung bandang chest part niya hanggang sa mga 2 to 3 minutes nang tuloy-tuloy natin na pag-revive sa kanya, bigla po nagkaroon ng sign na sumusubok siyang huminga pero napakahina na. Pagka ganun mga chong, hipan po kaagad natin sa bandang bunganga tapos tuloy-tuloy lang po yung pag-massage dun sa bandang chest part niya. At sa awa ng Diyos na-revive po natin sila pareho mga chong, kaya kumpleto po yung 10 biik na ipinanganak netong alaga nating si Laila. Pagkatapos po ipanganak yung mga biik natin mga chong, kinukuha na po kaagad natin yung timbang nila dahil yun po yung pagbabasehan natin doon sa pagpapainom natin sa kanila ng Apralite. At pinuputol na rin natin yung mga umbilical cords nila, tapos kinabukasan na po tayo nagpuputol ng ngipin at buntot. Mahalaga na after 24 hours na po natin gawin yung pagpuputol ng ngipin at buntot mga chong, lalo na sa gantong sitwasyon na medyo marami ang mahihina dahil doon sa pinagdaanan nila, at para rin masigurado natin na madidede kaagad nila yung colostrum ng inahin natin dahil yun po ang magpapalakas kaagad sa mga biik natin mga chong. That's all for now mga chong. Sana po ay makatulong sa inyo. Thank you so much for watching and happy farming!